Okay, magandang araw muli mga kababayan. At to, may panibagong din pag-uusapan ngayon, no? Yan, at nagsalita na itong mga AFP, PNP retired, no? At sinasabi nga rito na pinagre-resign na nga itong si Martin Romualdez. Kaya ito, babasahin lang natin mga kababayan, no? Yung post nitong balita. Kaya sabi dito, usap-usapan sa isang open letter nakapost sa social media na humihikayat kay Leyte 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez na bumaba na sa kanyang pwesto sa House of Representative. Ayan. Tapos sabi rito, "We want you out now. Retired AFP, PNP officers at iba pa." Pinababa na sa pwesto si Romualdez. Ayan mga kababayan, pinapababa na nito mga AFP at PNP, no? Mga retired sila mga kababayan, kasama-sama. Ngayon ang tanong dito mga kababayan ay magbababa ba sa pwesto itong si Martin Romualdez, no? Ay sa tingin ko mukhang malabo to mga kababayan. Tikas ng mukha niya ni Romualdez di ba nung pinangalanganan siya sa Senado sa Blue Ribbon Committee ng mga Diskaya, di ba? Nagsalita pa siya, no? Sinasabi niya na wag daw nakawin yung pera ng bayan. Pera ng bayan 'yan. Sipin mo, inakausahan na siya pero siya pa may lakas na loob na wag daw nakawin ng mga politiko yung pera ng bayan. Ibig sabihin talagang hindi niya inaamin na siya sangkot nga rito, no? Totoo lang mga kababayan, talagang itong si Martin Romualdez ay talagang dapat to masibak na to. Ang tigas ng mukha nito Grabe talaga, nakakanginig ng laman tong taong to. Talagang ayaw umamin sa kanyang mga ginawang pagnanakaw mga kababayan. Kaya kailangan talagang magalit na yung sambayan Pilipino, no? At ito nga mga kababayan, meron ako nabasa na post ni General Pukis, no? Retired General din to si Pokis na to Ayan, sinasabi niya na sa kanyang post ay ramdam ng mga Armed Forces of the Philippines, yung mga active, no, na yung nararanasan ng mamayang Pilipino. Kaya ramdam na nila at hinihintay lang daw, no, sabi ni Pokis, hinihintay lang ng AFP na magkaroon ng malaking volume, no, ng taong bayan na kung saan talagang magpapakita ng galit sa lansangan at maraming makikita talagang taong bayan, makikita ng AP na talagang taong bayan na nagkakaisa na, no, para ito patalsikin nga itong administrasyon na ito mga kababayan. Kaya meron pa rin tayong naaasahan sa AFP na maring panagkaroon talaga ng malakihang rally at doon na talagang nagkaisa ng bawat Pilipino ay maaring kumilos itong mga AFP at PNP para pababain, no, at magkaroon ng people power na naman mga kababayan. Yan, ayon yan mga kababayan kay General Pokis retired. Yan, pero may nakita akong post naman sa isang Abante News Online. Sabi naman dito, isinailalim na sa alert status ang Armed Forces of the Philippines bago ang mga nakatakdang nationwide kilos protesta laban sa korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura, partikular na ang mga flood control project. Ayan, nag-red alert na mga babayan. Totoo yan, kasi meron akong narinig sa isang military na sila kinakount na sila, binibilang na sila, no? At red alert na sila, hindi sila pwedeng lumayo. Ibig sabihin, pwede kang umuwi sa bahay mo pero malapit ka uwi na probinsya, kung saan ka na-assign, hindi ka pwede umalis muna o magbakasyon. Alert ngayon, kaya sakaling magkaroon ng kaguluhan, madali silang ipatawag ng kailang mga commanders, mga babayan. Kaya yan, abangan po natin yan, at may nakita nga akong isang post din na maraming mga sasakyan ng military, punong-puno ng mga sundalo, at kung saan talagang dumaan pa sa EDSA. Kaya may nag-post na yun, sabi niya, ano na ba, gera na ba to? Napakaraming sundalo, no? Ibig sabihin, maring dinideploy na to mga kababayan.
di-deployed na itong mga sundalo na to para kung sakaling magkaroon ng matinding rally nga sa September 21, ano? Kasi meron dyan sa may Luneta, Luneta Park, no? At saka dyan sa may EDSA Shrine, tsaka sa may tabi ng EDSA Shrine, sa monument ng sa may tabi niyan ng mga White Plain ba yan? Sa mga ng lugar ng White Plain sa EDSA, ayan mga kababayan, medyo maraming rally ito, pero ang rally sa EDSA Shrine to, may mga DDS to mga kababayan, mga Duterte supporter to, na sumisigaw ng pagpagsak ng administrasyon, ano. At itong sa Luneta ay iba't ibang grupo naman to. Diyan yung mga makakaliwang grupo, no, at mga aktivista, at mayroong ibang grupo pa na sasali diyan. At iba naman ang kanilang panawagan, sinisigaw, no. Hindi diyan binabanggit yung kundi yung binabanggit nila diyan ay pababain niya, panagutin itong si Bibi Sara sa kanilang corrupt na flood na confidential fund, mga babayan. Iba yung maling parang itong sa Luneta, pro Marcos ata to, o pro Tambaluslos, mga kababayan. Kaya kung ikaw DDS ay doon ka, mga kababayan, sumuporta doon sa may EDSA Shrine, no. Ayan, at abangan po natin itong pangyayaring ito, at maraming sasabi na talaga magkaroon ng kaguluhan nga ito. Baka pwedeng mangyari yung nangyari sa Nepal at Indonesia, no, na nagkaroon ng mga tinding rally at galit ng tao, sinunog yung mga gamit, pinuntahan yung mga tahanan ng mga politikong korap at sinunog, at saka yung mga sasakyan nila, at yung mga politikong nahuli na mga korap ay talagang pinagsasaktan nila. Pwedeng mangyari, at plano nga ay puntahan itong hindi ko lang alam kung anong araw pupuntahan yung Senate, yung Congress. Gusto nilang isara ito, mga kababayan, gusto nilang isara itong Congress na ito. Kaya ito talagang matindi, madugong labanan na ito, mga kababayan, sa September 21. Kaya kantabay lang tayo, kasi susuporta rin, mga kababayan, yung mga piston, yung mga jeep, no. Alam ko itong 17, 16, magkaroon ng strike ito laban sa korupsyon, itong mga piston, yung mga transport group, mga kababayan, at hindi sila babiyahe, walang pasok yan sakali itong 16, 17, no. Kaya abang natin yan, mga kababayan, kasi yan mga nasasagap natin balita patungkol nga dito sa mga nagaganap sa ating bansa. Kaya yan, at sana patuloy na nagkaroon ng pagbabago yung ating bayan, kasi mismo na ang kalikasan, mismo na ang Diyos na, no, ang nagsabi na talagang pinakita na yung mga kawalang hiyaan ng mga politiko, no. Dati hindi natin alam yan, yung mga kawalang hiyaan sa may flood control na yan, yung mga bilyon-bilyon na palang ginagastos nila, ninanakaw na sa kaban ng bayan. Pero dahil nga sa mga panalangin ng bawat Pilipino, na kung saan siniwalat na mismo ng Diyos, yung kawalang hiyaan ng mga korap sa ating gobyerno, talagang nagkaroon ng patinding pagbaha. Kung hindi pa nagkaroon ng matinding pagbaha, mga kababayan, ay hindi natin malalaman na cause pala itong mga flood control na ito, na pinagayabang ni Bongit, ni Bongbong Marcos, yung siya ay nagsona. Fake news pala yun, mga kababayan, hindi niya alam. Presidente ka, di mo alam na niloloko na yung mga Pilipino. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ng confidential fund mo? Intelligence fund mo, no? Hindi mo na billion, na 4.5 billion na confidential fund. Saan napupunta yan? Di mo ba nagamit yan para makunan ng investigasyon o magkaroon ng intelligence report sa'yo, na para kung ano nangyayari sa bansa natin, sa mga korupsyon na yan, diba? Wala. Talagang gito ang mangyayari sa ating bansa kung isang leader natin ay relax, no, at paiyak-iyak lang, na hindi na kayang wala siyang lakas, no, wala siyang kapangyarihan, na kung saan mas makapangyarihan pa si speaker kaysa kanya.
Kaya nakakalungkot na meron tayong presidente na walang kung sabi si BP Sara nga walang alam maging presidente. Ayan mga kababayan, at hanggang dito na lang ating update sa araw nito. Kung bago ka lang sa aking channel, please like and subscribe para updated ka sa aking ginagawang upload video. Bye bye po and God bless.